Sir? Ano na naman bang kailangan niya? Hindi ba obvious na gusto ko na lumayo sa kanya kasi hindi na ako natutuwa sa nararamdaman ko para sa kanya? Lumapit siya sa akin. Wala na namang masyadong tao rito kaya hindi na nakakabahalang mag-usap kami ng ganito. Wala na yung mga chismosa. Why are you in a hurry? Tanong niya sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin. Hindi mo magugustuhan na isasagot ko kapag sinagot ko ang tanong mo. Hindi naman sir. Inahabol ko lang yung boss. Baka mami, mahirapan pa ako makasakay. Palusot ko at dahil alam ko na hindi siya nagko-commute ay hindi niya alam na hindi totoo ang sinasabi ko. Ganitong oras, mabilis sumakay ng boss. Tumango siya sa akin. Then, I'll just bring you home. The car is waiting outside. Naputol ang kanyang sasabihin dahil sa agresibo kong pag-iling. Hindi na po sir. Nakakaya naman po kung ihatid niyo pa ako. Isa pang palusot ko. Tumingin ako sa kanya at napansin ko ang pagtaas na isang kilay niya. Napalunok ako at kinabahan. That's not a good sign. Bakit ka mahihiya? Hindi naman itong unang pagkakataon na ihatid kita. You even slept in my condo. So what's the difference now? Let's go. Hindi na ako nakaangal pa nang hawakan niya ang palapulusuhan ng kaliwang kamay ko at maingat na hinila papunta sa sasakyan niyang nakapark na sa labas. Binuksan niya ang pinto ng box seat at iginiya akong papasok. Sumunod din naman siya pagkatapos kong makapasok. Tahimik lamang ako habang nasa biyahe. Hindi naman ganoong kalayuan ang apartment ko kung walang traffic kaya mabilis lang ang sitwasyon kong ito. Napasilip ako sa may bintana at agad na nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko na hindi kami sa apartment ko papunta. Hindi ito ang daan papuntang V2 Cruise. Hindi ito ang daan papunta sa apartment ko. Shit, I was thinking aloud. Hindi ko naman binabalak na sabihin iyon ng malakas pero sa tingin ko ay okay na rin na nailabas iyon ng bibig ko para malaman ko kung saan kami pupunta. I know, I'm hungry. Let's eat first. Tumingin siya sa akin. May kakaibang ngisi sa kanyang labi. Aren't you too? Napasingap ako at hindi na nagsalita pang muli. Oo na, gutom na rin naman ako. Saan tayo pupunta? Ang dami naming nadaan ang kainan pero ni isa roon ay wala siyang tinigilan. Sa bahay. Halos malaglag ang pangako sa narinig mula sa kanya. Nakatuon lang ang siko niya sa may bintana habang nakapatong naman ang kanyang baba sa likod ng palad niya at nakatingin sa harapan. Bakit sa bahay mo? Bahay ang sinabi niya. Di ba? Hindi kondo? Naalala ko noon na nakapunta na ako sa bahay nilang iyon. May bahay naman sila dito sa Manila pero bakit hindi siya roon nakatira? Siyempre, hindi ko na yun itinanong pa. Brina was there and she mentioned that she cooked dinner. Pero dahil ang tagal mo mag-out sa work, hindi na siya nakapaghintay at umalis na. May pasok pa daw siya bukas. She did mention that you should come with me to eat the food she made. Kumunot ang noo ko. Bakit parang kasalanan ko pa? That makes sense. Kaya naman pala hindi pa siya umaalis ng office. Hinihintay niya ako. Dapat ay sinabi mo sa akin. Nakakahiya naman kay Brina. It's fine. Mukhang busy ka kaya hindi na kita inabala at naghintay na lang. Nalingon niya ako. My sister is already fond of you. Are you aware of that? Hindi ako nakasagot sa kanya itinanong. Nakatulala lang ako sa kanya at ganoon din siya sa akin. And so am I. At dahil sa sinabi niyang iyon, ay halos iwanan ako ng kaluluwa ko. Kumurap-kurap ang aking mata. Pinoproseso ang kanyang sinabi. Narinig ko ba siya ng tama? Totoo bang sinabi niyang he is fond of me? Hey, you're really good at your work. I admire you for that. No single mistake or problem ever since you started working at my company. And for that, I commend you. Nakangiting sabi niya sa akin. Gusto ko sabunutan ang sarili ko dahil iba ang iniisip ko. Akala ko naman, never mind. Nakarating na kami sa bahay ni na Bricks. Kagaya nung unang punta ko rito ay mapapanganga ka pa rin talaga dahil sa ganda at garbo ng kanilang bahay. Pakiramdam ko ay maganda rin ang bahay nila sa Laguna. Pumasok na kami sa loob ng bahay at laking gulat ko nang maabutan pa namin sa Brina. Hi kuya! Bati niya sa kapatid bago iyon halikan sa pisngi. Napatingin siya sa akin at lalong lumiwanag ang kanyang muka. Dali-dali siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Hindi ko naman inaasahan iyon. Hey Ate Viana! Masayang pagbati niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Nagluto ako ng dinner. Inaasahan ko na makakasabay ko kayo kaya lang ginabi na kayo. And I need to go back to Laguna dahil may pasok pa ako bukas. Sorry, but please, eat the food I made, okay?
Tumungo ako sa kanya at sinabing kakainin ko iyon. Nagpaalam na Sabrina at sumakay sa isang kotse. Babiyahe pa kasi itong Palaguna. Nagtungo na kaming dalawa ni Briggs papunta sa dining area nila. Inasikaso naman ako ng isang katulong nila at pinaupo sa isang upuan malapit kay Briggs. Nagsimula na kaming kumain. Nagulat ako dahil ang sarap ng mga pagkain niluto ni Brina. She's a good cook. Ano kayang kurso niya? Anong course na Brina? Dahil wala din naman kami mapag-usapan dalawa ay siguro magandang i-open up ko na lang iyon. Ayoko rin kasi natahimik kaming dalawa. Pakaramdam ko ay maririnig niya ang malatambol na pagtibok ng puso ko kapag ganoon. Customs ad, just like you. Namilog ang aking bibig dahil sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan. Akala ko ay business o kaya ay culinary dahil ang sarap niyang magluto. Kumusta nga pala ang kondo mo? Panibagong katanungan ko sa kanya. Nakakapanibago namang hindi siya madaldal. Naayos pa rin, kaya hindi pa ako makakabalik doon. Sa bagay, malaking parte rin ng living room niya ang nasira dahil sa pagsabog na iyon. Hindi nakapagtataka na dito siya umuwi ngayon. Hindi ka ba natatakot doon? Kapag mag-isa ka tapos bigla na lang may magtatangka sa buhay mo? Naisip ko lang bigla na dahil nangyari iyon ay maaaring mangyari pa iyon sa hinaharap o maaaring nangyari na rin sa kanya dati. Nakailang paggawa na kaya siya ng kondo niya? Hindi. Para bang natatawa siya sa itinanong ko. Ayun lang nangyari may nagpasabog ng kondo ko. Kung saan nila nakuhang lakas na loob nila ay hindi ko rin alam. But don't worry, I'll make them pay for that. Ngumiti siya sa akin. Bahagi akong kinilabutan. Ngayong nalaman ko na mafia boss siya, naisip ko na tuloy kung ilang tao na ang napatay niya. Alam ko naman na hindi na malinis sa mga kamay niya. Paniguradong nakaligo na iyon sa maraming dugo ng kanyang pinatay. Sanay ka na? I want to know more. Kahit alam ko naman na wala akong mapapala kahit malaman ko pa ang buong kwento ng buhay niya. He will never look at me the same way I look at him. Sana lang talaga ay hindi niya mahalata ang mga nakapaloob na ibig sabihin sa pagtingin ko sa kanya. You can say that. Bata pa lang kami, sinanay na kami. Alam namin na kapag namanan na namin ang organisasyong mayroon ng pamilya namin, ay ganitong buhay na ang kamumulatan namin araw-araw. Hindi kami natatakot para sa sariling buhay namin. Natatakot kami para sa buhay ng mga mahal namin sa buhay na maaaring madamay dahil dito. Oo nga naman, bukod sa sariling buhay nila ay kailangan din nilang protektahan ang buhay ng iba pang miyembro ng pamilya nila. Tumahimik na lang ako. Ayoko na magtanong. Baka hindi ko nakayanin pa ang mga impormasyong malalaman ko. Nakakatakot ang buhay na meron sila. Hindi mo alam kung gigising ka pa ba ng maayos o mamay patay ka na pala. Mas naiintindihan ko na ngayon. Bakit ako nakidnap noon dahil lang sa napagkamala nilang girlfriend ako ni Briggs. Dahil siya ang boss at parang pundasyon na organisasyon nila. Hahanapan at hahanapan siya na maaaring kahinaan niya. Maybe that's the reason why you don't want to have any serious relationship. Agad kong pinagsasihan iyon. Napatakip ako sa aking bibig. I was thinking out loud again. Dapat ay nasa isipan ko lang iyon eh. Hindi ko binalak na sabihin mismo iyon. Oh God. Nung una ay tulala si Briggs sa sinabi ko. Ako naman ay naghahanap ng paraan para mabawi ang sarili sa kahihiyan. Ano ba naman yan? I heard his low laughter. Tom, that voice. I hate to hear his low-tone voice. I hate his husky and masculine voice. I hate to hear his voice crack. Because all of it sounds so freaking sexy. Partly, yes. I don't want my partner to get into some sort of terrible situation just because of me. Bukod pa roon, wala talaga ako nakikitang babae na gugustuhin ko makasama. Kabit balikat niya bago uminom ng wine. Para naman akong tinusok sa dibdib ng mga salitang iyon. Narinig mo ba, Vienna? Isang malaking sampal na iyon sa iyo kaya tumigil ka na. Don't be confused. Your feelings will never be reciprocated. Kapag wala ka na pangasawa, paano na magiging organisasyon nyo? Walang tagapagmana. That was supposed to be a joke pero sa tono ng pananalita ko ay parang hindi iyon biro. I sound so bitter. Damn it. Marami naman akong pinsan. Anyone can be the next boss as long as that he's from our family. Ibinabanan niya ang wine glass niya and he clasped his hands over his mouth while intently looking at me. Bakit pakiramdam ko ay akong nasa hot seat? Hindi naman akong tinatanong ah. Isa pa, uso sa pamilya namin na magkaroon ng arranged marriage. Kaya hindi ko na pinoproblema iyon. Sooner or later, my father will introduce me to someone who will probably become my wife. She's either a daughter of an influential man or a mafia boss.
I tried to put a smile para lang maitago na hindi ako apektado. Bakit ba ako naapektuhan? Hindi naman talaga kami pwedeng dalawa. Hello, ang laki ng agwat namin sa isa't isa. Dapat ay maghanap lang ako ng ka-level ko. That is, if we ever failed to find someone we want to be with. Madalas naman ay hindi nangingialam ang pamilya namin sa affairs namin. Except Tito Lucio and Tito Alex, Avi and Hadi's father, respectively. Kung sino yung gusto nila, ay silang dapat na magustuhan din ng mga anak nila. It will be a hassle for Avian and Hadi if ever they find someone that interests them. May mapaglarong ngiting lumitaw sa kanyang labi. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo kay Avian, itigil mo na. Baka mahirapan ka lang. Malaking problema na nga sa Avian mismo. Problemahin mo rin ang pamilya niya. Nanlaki ang mata ko sa aking narinig. Yan na naman ang pang-aasar niya sa akin kay Avian. Hindi ko nga sabi gusto yung pinsan niya eh. Hindi ko gusto sa Avian. Pag-ismid ko. Bahala siya kung isipin niyang ang maldita ko roon pero hindi ko naman talaga gusto ang pinsan niya. Siya kaya ang gusto ko. Char. Ayoko na isipin pa iyon. Baka mamaya ay lumabas na naman sa bibig ko nang hindi inaasahan ay magpalamon na talaga ako sa lupa. Really? I thought you like him and you just keep on denying it because I might tease you for that. Natatawang sabi niya at muling sumimsim ng wine sa kanyang baso. Sabihin ko kaya sa kanya kung sinong gusto ko talaga. Ewan ko kung matawa pa siya. I had enough fights with myself ever since I admitted that maybe I really like him. And now, I'm too tired to deny it. Gusto ko talaga si Bricks. Hindi ko alam kung matagal na at hindi ko lang pinapansin dahil kay Oliver o ngayon lang na-develop. Ano pa man, hindi ako aamin sa kanya. Alam ko naman na madidismaya lang ako sa huli. Wala nga. Ang kulit mo. Pagtataray ko, baka sakaling tigilan na niya ako sa kanyang pang-aasar. Tumawa pa siyang muli pero hindi na nagsalita pa. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil tapos na ang pang-aasar niya sa akin sa maling tao. Sino palang gusto mo? That's something I didn't expect from him. Hindi ko inaasahan na itatanong niya iyon sa akin. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Nakasandal siya sa kanyang kinauupan habang nakatingin sa akin. There is an expression on his face that's kind of complicated to explain. Nag-iwas agad ako ng tingin sa kanya. I prefer not to answer, sir. Ikaw? Naku, kung may lakas lang talaga ako na loob, ewan ko na lang. Hulaan ko. And a smile crept on his lips. A smile I don't even want to comprehend. Still, him? I mean your ex? May kakaiba ko napapansin sa kanyang ngiti at sa expression niya ngayon pero hindi ko yun maipaliwanag. Sobrang komplikado nito na maging ako'y naguguluhan na. No sir, I already moved on. Sagot ko sa kanya bago ibagsak sa pinggan ang paninitig ko. Marupok ako pero hindi ako tanga. Tinangka na nga akong halayin ay gugustuhin ko pa ba? No way. Konting respeto naman para sa sarili. Tumas ang kanyang kilay at tumango-tango. He looked satisfied with my answer. That's good to hear. Matapos niyang sabihin iyon ay muli na naman kaming nabalutan ng katahimikan. Hindi ko na rin tinangka na magsalita pang muli. Hindi na ako kinakabahan na baka marinig niya ang kabog ng dibdib ko dahil wala na iyon. Hindi na ito maingay. Masyado na siyang nadurog sa mga narinig ko kanina. Matapos ang pagkain ng hapunan ay nagpaalam na akong aalis na. Hindi niya naman ako pinabayaan at pinahatid na sa kanyang driver. Humingi din siya ng paumanhin dahil hindi na raw niya ako mayahatid dahil may kailangan siyang asikasuhin. Hindi naman na para umangal pa ako. Nagpasalamat ako dahil may maghahatid pa rin sa akin. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nakatingin lamang ako sa labas ng bintana. Wala ng traffic at medyo payapa na ang daan. May ilang tao ka pa rin makikita ngunit hindi na iyon kasindabi kanina. Hindi na rin masyadong abala ang kalsada. Hindi na nakapagtataka. Lumalalim na rin naman na ang gabi. Nag-vibrate ang aking cellphone kaya't agad ko iyong kinuha at tiningnan. Nagulat ako nang makita ko ang isang mensahe mula kay Bricks. Take care, Vienna. Agad kong pinatay ang cellphone ko at napabuntong hininga. Gulong-gulo na ako sa nararamdaman ko at sa mga aksyon niya. Alam ko naman na nagmamalasakit lang siya sa akin pero hindi ko mapigilang bigyan ng kakaibang ibig sabihin ng mga aksyon at kinikilos niya sa akin. Maliit man iyon o hindi. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking kamay at ipinikit ang mga mata bago muling tumingin sa labas ng bintana. I should keep my distance from now on. Kailangan ko maglagay ng harang. I need to know my place. Ano mang gawin ko, hindi maaari itong nararamdaman ko. Bricks and I were just different. Magkaibang mundo ang ginagalawa namin dalawa.
We're just two souls that cross each other's path, but nothing special. It's just, I should remind myself again that Briggs Villante is my boss and I am nothing but his employee. Kinabukasan ay ginawa ko kung anong napagdesisyonan ko kagabi. Didistansya ako. Alam ko naman kung saan ako dapat na lumugar. Nasa opisina ako ngayon ni Briggs dahil may pinapipirmahan akong dokumento. Ito na lang naman ang huling dokumentong papipirmahan ko sa kanya ngayong linggo. Tapos ay hindi ko na siya kailangang harapin pa. Thank you, sir. Pasasalamat ko nang iabot niya sa akin yung mga dokumentong pirmado niya na. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy at nagpaalam na kaagad sa kanya. Tinalikuran ko na siya at paalis na opisina niya nang tawagin niya ako. Viana. Ipinikit ko muna ang mga mata ko at kinalma ang sarili. Lumingon ako kay Briggs at bahagya pa ako na bigla na makita ang malamig niyang mga mata na nakatingin sa akin. Sir, hindi ko alam kung bakit malalamig ang mga titig niya sa akin pero hindi ko na trabahong alamin pa iyon. Nakapagdesisyon na pati ako na hindi na ako magbibigay ng mga ibig sabihin sa simpleng bagay na ginagawa niya. Unless I heard him saying he has feelings for me, right from his very mouth. I won't assume anything, which is impossible to happen, kaya hindi na ako aasa pa. Malalim ang paghugot niya ng kanyang paghinga bago umiling. Nothing. Dahil sa sinabi niyang iyon ay matipid akong umiti at umalis na ng opisina niya. Nang makalabas ako ng silid na iyon ay nakahinga ako ng maayos. Naglakad na ako upang makabalik ng opisina. Good thing, I did it. It went well than expected. Inayos ko na ang mga dokumentong kailangang i-process sa customs at iniabot sa mga processor. Umupo na akong muli sa kansilya dahil tapos na ako sa mga dapat kong gawin. Magmamonitor na lang ako ng mga shipments na ipinapapasa ko sa customs at mag-update ng files ko. Kailangan ko rin palang ayusin ang mga kakailanganin sa mga shipping lines at container deposit. Kakalabas ko lamang ng dokumentong iyon ay agad na tumunog ang telepono ni Chad. Sinagot niya iyon at nalaman kong si Rebecca ang tumawag. Nagkabit-balikat na lang ako at inisa-isa yung mga container deposit na ipaprocess ko naman sa mga messenger sa shipping lines mamaya. Guys, napatingin kami kay Chad nang tawagin niya kami. Meeting daw with Sir Briggs. Kumunot ang aking noo. Nagpapatawag si Sir ng meeting ay kapag end of the month. Minsan nga ay wala pa. Anong kailangan niya ngayon at bigla siya nagpatawag ng meeting? Napabuntong hininga na naman ako at kumuha ng notebook at ballpen dahil baka may importante siyang sasabihin na kailangan kong isulat upang hindi ko makalimutan. Nagtutulakan pa kami kung sino unang papasok sa loob ng conference room. Si Venice yung itinulak namin papasok kaya wala na siyang choice kung hindi ambatiin sa Briggs at pumasok sa loob. Doon ako naupo sa tabi ni Chad para hindi masyadong malapit kay Briggs. Hindi ko siya tiningnan. Wala namang rason para tingnan ko siya. Binati ko rin naman siya kanina kaya wala nang ibang dahilan para makapagtitigan pa ako sa kanya. I received an email from CCBI. There will be a conference meeting on Thursday and Friday. It's for both importers and customs brokers. Panimula ni Briggs. Kunwaring may sinusulat ako. Iwas tingin sa direksyon niya. It will be held at the Manila Hotel. I decided to attend and I need one of you to come with me. It's a 2-day conference. I need to know who is busy on the set days and who's free to come. Nagkatinginan kaming tatlo. Nagpapasahan ng mensahe gamit ang aming mga mata. Hindi ako umimik. Bahala na. Kung maaari namang hindi ako ang kasama, ay hindi ako sasama. Mas okay na iyon dahil wala si Briggs dito ng 2 araw. Wala ang dahilan ng pagkawala ko sa sarili. Venice. Pagtawag ni Briggs kay Venice at tumingin dito. Mukhang hinihintay ang isasagot ni Venice. Wait lang po sir. Titingnan ko lang po ang pagdating ng mga shipments ko. Kinuha ni Venice ang kanyang phone upang alamin siguro kung magiging abala siya sa 2 araw na iyon. Ay sir, so Thursday po pala ang dating ng pharmaceutical products natin at yung ibang laboratory equipment. Pinapa-urgent po iyon ni Sir Avion. Mukhang hindi po ako pwedeng sumama. Tumango si Briggs bago tumingin kay Chad. Ako naman ay sumilip-silip lang sa kanila ngunit nakatingin ako sa aking notebook. Ayoko makapagpalitan ng titig sa kanya. Pigilan mo sarili mo, Viana. Ako rin, sir. Datingan ang shipments ko sa Wednesday ng gabi po. Kaya mukhang magiging busy ako sa Thursday since filing day. Napatigil ako sa pag-scribble sa akin dalang notebook dahil sa narinig ko. Napatingin ako kay Chad na ngayon ay nakatingin na sa akin. Nalipat ang aking tingin nang maramdaman kong may isa pang matang nakatitig sa akin. Viana, you don't have any shipments on those days?
Parang nagtaasan ang balahibo ko nang marinig ko ang pangalan ko mula sa bibig niya. Hindi naman ako pwedeng magsinungaling kaya tumango na lang ako. Hindi ko alam kung ako lang ba pero nakita kong ngumiti si Chad at pumalakpak ang kanyang kamay sa tuwa. Uy, kaga ka, Chad. Kinurot ko ang tagiliran ni Chad nang makalabas na kami ng conference room. Alam ko kasing wala naman siyang gagawin pero he said, a dumb straight up lie. Anong may paparating kang shipment? Di ba sabi mo delayed lahat ng shipments mo for this week? Nanggigigil ako. Gusto ko siyang tusok-tusukin sa tagiliran niya. Tumawa si Chad habang pinipigilan ako sa ginagawa ko. Inakbayan ako ni Chad bago magsalita. Sus, ikaw naman ata kasi ang gustong isama. Formality na lang natanungin kami. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Lalo ko siyang tinusok sa tagiliran niya na ikinatawa niya lang lalo. Maging si Venice ay natatawa habang pabalik kami sa opisina. Ano? Huwag mo sabihin na pati sila binibigyang kahulugan na meron sa amin ni Bricks. Sabing wala nga. Kung meron, di kumembot na sana ako sa tuwa ngayon. Naku, kunwari ka pa. Akala mo hindi namin alam na iniuwi ka na sir noong nag-revel tayo? Napatingin naman ako kay Venice na inaasar na rin ako ngayon. Saan ka inuwi ha? Sa bahay mo nga ba? O baka naman sa bahay nila? Pabiro ko siyang sinakal dahil sa sinabi niya. Tinawanan lang naman ako ng dalawa. Hanggang Webes ata ay irita ako dahil walang humpay akong inaasar ng dalawang kasama ko. May dala na akong gamit dahil dito kami matutulog sa hotel. Hindi naman sobrang layo ng Manila Hotel sa bahay pero yun ang utos eh. Sino ba ako para magreklamo? Inilagay ko lang ang gamit ko sa kwarto at agad na rin pumunta sa conference hall. Inaasahan ko na kakailanganin ko pang hanapin sa Bricks kung saan pero hindi. Dahil naabutan ko siya sa labas ng conference hall na naghihintay sa akin. Halos matuyuan ako ng laway sa lalamunan na makita ko siya. Ano ba naman yan? Simpleng pagtayo niya lang doon ay bumiblis na agad ang tibok ng puso ko. Hindi mo naman kinakailangan maghintay. Kaya ko naman siyang hanapin sa loob. Pwede ko ngang huwag na lang siyang hanapin at maupo sa ibang upuan para hindi ko siya makasama. Nagkabit-balikan siya. Who knows? You may get lost. Inilahad niya sa akin ang kanyang braso. Sinasabing humawak ako roon. Halos sumiwalay muli ang aking kaluluwa sa aking katawan. Ang makita nga lang siya ay nakakaloka na. Hawakan pa kaya siya? I had no other choice. I accepted his offer and we linked arms. Nang makapasok kami sa loob ng hall ay agad kami sinalubong ng iba't ibang tao. May mga nakakakilala kay Bricks kaya agad nila itong nilapitan. Halos mapabitaw nga ako kay Bricks dahil sa pagdumog sa kanya ng mga iyon. Napapaismid naman ako. Liana? Napalingon ako sa kanya at halos tumakbo ko papalayo nang makita ko iyong dati kong boss. Naku, hindi ko siya makakalimutan. No. Sir, it's been a while. Bumitaw ako kay Bricks. Hindi niya rin naman ako mapapansin dahil maraming tao ang nakapalibot sa kanya. Lumapit ako sa dati kong boss upang batiin siya at makapag-usap. May hindi man kami magandang nakaraan dahil sinasanti niya ako, ay hindi ko naman siya pwedeng gaspangan ng ugali. You're here? And with whom? Tinaasan niya ako ng isang kilay. Nawala ang pilit ng ngiti sa akin labi. Sa pamamaraan ng kanyang pananalita at tono ay para bang hindi ko kayang makapunta rito at hindi ka panipaniwala na nandito ako. With me. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking bewang. Natataranta akong tumingin sa kamay niyang nasa bewang ko bago nag-angat ng tingin sa kanya. Nakita ko ang seryosong ekspresyon na nakapagkit sa muka ni Bricks habang nakatingin sa dati kong boss. Do you have any problem with my broker? Halos, masamid ako sa sariling laway ko nang marinig ang pagdidiin niya ng salitang iyon. My God, Bricks. Chill, wala namang aagaw sa akin. Char, nakukuha ko pa talaga mag-isip ng biro. Mr. Valiante. Parang hindi makapaniwala ang pagbanggit ng pangalan ng dati kong boss kay Bricks. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at kay Bricks. Ako naman ay pinipilit muling umiti. Kahit napakaramdam ko ay para akong constipated. I'm surprised to see you here. By the way, I hope you remember me. We offered our service to you last year. Sorry, but I don't seem to recall. Excuse us. We need to find our seats. Matapos na malamig na sabihin iyon ni Bricks ay marahan niya akong hinila. Hindi naman ako nakapagsalita at para bang naiwan pa ang kaluluwa ko sa kinatatayuan ko kanina. You know him? Hindi ko mapigilang tanong habang naglalakad kami. Diretso lang ang tingin ni Bricks at naghahanap ng aming mauupan. Yes, he was your boss. Nalaki ang aking mga mata nang marinig iyon.
Paano niyang nalaman? Hinila ni Bricks ang isang silya at pinaupo ako roon. Naupo naman ako at naupo siya sa akin tabi. Hindi nilulubayan ang aking mga mata si Bricks. Paano mo nalaman iyon? Gulat na tanong ko sa kanya. Nilingon niya ako at ngumiti siya sa akin. Because I just know. I know everything, Vienna. Nabigla man sa sinabi niya ay hindi ko na nagawa pa magtanong sa kanya dahil may nagsalita na sa harapan. May nagsuserve ng drink kaya panay ang kuha ko nito. Dahil sa samod-saring nararamdaman ay panay ang inom ko ng wine. Bahala na mamaya. Matutulog na lang agad ako pagkatapos nitong conference. Matapos ang unang parte ng conference ay nag-lunch na. May nag-serve ng aming mga pagkain. Tahimik lamang naman akong kumakain habang si Bricks ay minsang abala dahil hindi nauubusan ng mga taong gustong makapag-usap sa kanya. May ilan pang broker na lumalapit sa kanya para i-offer ang kanilang serbisyo. Sorry pero sa akin si Bricks. Ako ang broker niya. Nasa huling parte na ata kami ng conference at inaantok na ako. Nakailang baso din ako ng white wine at kahit hindi ako lasing na lasing ay alam ko na may tama na ako. Minsan nga inaabutan ko ang sarili kong tinitingnan ng masama ang lahat na lumalapit kay Bricks. Wow, feeling girlfriend lang. Akala mo naman talaga. Naiinis ako sa sarili ko at sa white wine na ininom ko. Nagpalakpakan kaya nakipalakpak na rin ako. Wala ata ako naintindihan sa mga nangyari ngayon. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan dahil kung hindi ko tinititigan ang baso ng white wine ko, ay nakatulala ako sa kung saan. Tumayo ako nang tumayo ang lahat. Halos mawala pa nga ako sa balanse. Mabuti na lang at hindi ako tumuloy dahil kung hindi ay may pag-chichismisan sa forum ng mga stakeholders mamaya. Natapos ang conference ay para akong tanga. Nagsisisi ako na uminom ako ng maraming white wine. Ano ba kasing pumasok sa isip ko at ginawa kong tubig yung white wine? Hindi ko nga alam kung nakailang baso ba ako. Hindi naman ako lasing pero iba ang takbo ng isip ko. Wala akong kontrol. Pakiramdam ko mamaya ay may masasabi na lang ako na hindi ko kayang sabihin kung hindi ako nakakainom. Are you okay? Nakakunot nung tanong sa akin ni Bricks. Ngumiti lang naman ako pero hindi na nagsalita. Hindi niya alam na marami ako nainom. Masyado siyang nakafocus sa conference para mapansin pang ginagawa ko kanina. Magkatapat lang naman ang kwarto namin ni Bricks kaya magkasabay kami papunta sa floor namin. Minsan ay mapapansin ko na lang ang sarili ko na parang matutumba. Diyos ko parang awa mo na. Ibalik niyong maayos na pag-iisip ko. What is wrong with you? Kanina ka pa wala sa sarili mo. Napatingin ako kay Bricks dahil sa komento niya sa akin. Sinimangutan ko siya dahil doon. Nasa sarili ko ako. Is that a proper sentence? I don't know. Bahala na siyang umintindi. Bagya siyang lumapit sa akin at para bang inaamoy ako. How many glasses of wine did you drink? Seryosong tanong niya. Naalarma siguro nang maamoy na magkasing amoy na kami ng white wine. Sumingap ako at tiningnan ang aking daliri. Nagbilang ako. Napasimangot ulit ako bago tumingin kay Bricks. Hindi ko natanda. Basta, lagpas sa baso. Ngumiti pa ako sa kanya matapos kong sabihin iyon. O diba? Para kong adik. Napansin ko ang maling pagpikit ni Bricks sa kanyang mga mata. Inilapit ko naman ang mukha ko rito. Nang imulat niya iyon ay lumawak ang ngiti ko. Siya naman ay bahagyang napaatras dahil sa akin. Ang ganda ng pilik mata mo talaga, sir. Nakakainggit. Matapos ang komento kong iyon ay lumayo na ako. Ang ganda rin ng mga mata niya. Ang ganda ng lahi niya. Magpalahi kaya ako? Pumuntong hininga sa Bricks. Natawa naman ako. He looks frustrated and so done with me. Hindi naman sa sinasadya kung inisin siya. Sadyang yun lang talaga nararamdaman kong gawin ngayon. Bumukas ang pinto ng elevator. Naiiling na naglakad na sa Bricks palabas. Pinanood ko lang naman siya. I bit my lower lip while staring at his sexy bulk and his broad shoulders. Ano kayang pakiramdam ang maramdaman iyon? Ang sarap siguro sa pakiramdam. Halos hindi ko na malayan ang sarili ko. Naglalakad na pala ako papalapit kay Bricks at nang maabutan ko siya at makita nang mas malapitan ng kanyang likod ay hindi ko na napigilan ang sariling yakapin siya mula rito. Naramdaman ko ang bahagyang pagkagulat niya sa biglang pagyakap ko. Napaatras din naman ako nang mapagtanto ko ang ginawa ko. Humakbang akong papaatras at sinalubong ang nanlalaki niyang mga mata. Nginitaan ko lang naman siya. Sorry sir, inaantok kasi ako. Naisip kong, ang sarap siguro kung ipapatong kong ulo ko sa likod niyo. Hindi naman ako mali dahil sobrang sarap sa pakiramdam. I want more. Damn it. Hindi ko maipaliwanag ang reaksyon ni Bricks.
Basta at hindi siya makapaniwala sa ginawa at mga pinagsasasabi ko. Ako rin naman, pero wala akong magawa dahil gusto kong sabihin ang lahat ng ito sa kanya ngayon. Nag-iwas na ng tingin si Bricks sa akin. Bakas pa rin sa mukha niya na hindi siya makapaniwala sa ginawa ko. Natawa lang naman ako. He's so cute when he's surprised. Should I surprise him more? I was humming while following him. Bahagya ko pang sinasayaw ang aking ulo at ang aking kamay habang nag-hum ng kanta. Napapansin ko naman ang minsanang pagtingin sa akin ni Bricks. He's being wary about me. Napakunso ako. Why naman ganun, sir? Nag-hum lang naman ako para hindi ka mainip sa haba ng hallway ng hotel eh. Nawala ang ngiti sa akin labi at napatigil ako nang madapa ako habang naglalakad. Halos lumipat ang mukha ko sa carpet sa lakas nito. Dahil na rin sa pagkakadapa ko ay lalo lamang ako nakaramdam ng hilo. Great. Parang umiikot tuloy ang paningin ko ngayon. He clicked his tongue and I can hear footsteps towards me. He approached me and reached for me, helping me to get back on my feet. Inayos niya ako dahil wala na ako lalo sa sariling ayusin ang sarili ko. Pinagmamasdan ko lang naman siya. Stop staring at me, Vienna. It's creeping me out. He said in a calm but stern voice. Pakiramdam ko naiinis na siya sa akin. Ganun pa man ay wala siyang magawa dahil hindi niya rin ako maiwan ng ganito ang sitwasyon ko. Sweet naman. Kinikilig ako. And please stop smiling like that. Stop fooling around. Ikaw nang nasasaktan sa ginagawa mo. Napanguso ako dahil sa pananermon niya. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyayari. Gusto ko bang madapa? Isa pa sa malakas talaga ang loob ko eh. Minsan ko lang ito maramdaman. Bakit hindi ko pa sulitin?